Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya tumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, na sa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwan dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit, ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat na ng buhay. Bawat isang tao may kani-kaniyang pasanin o krus na dinadala. Marahil ang iba sa atin ngayon, ang krus nila mismo ay ang kanilang kaibigan, kamag-anak o kapamilya. Ang iba, maaaring ang hanap buhay o negosyo, ang krus na kanilang daladala. Marahil yung iba, ang krus na pasan-pasan nila ay ang kanilang mga sakit at karamdaman. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, malinaw pong ipinahayag ni Jesus Nazareno na nauna na siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Sinabi niya na ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Uulitin ko po, sinabi mismo ni Jesus Nazareno na ang anak ng tao ay dapat magtiis, hindi ng kakaunti, kung hindi ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Kung babalikan po natin ang naging buhay ni Jesus Nazareno, kinapuutan siya ng mga Hudyo at Pariseyo. Inusig ng maraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan sa pamamagitan ng pagpapasan at pagkapako sa krus. Sinaktan siya ng mga hampas at galit ng mga tao dahil sa kanilang pagkainggit. Kaya nga kung ating pagninilayan, mga kapatid, hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno noong pumasok siya sa kasaysayan ng mundo. Nakipamuhay siya sa ating abang paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagkamakasarili. Kaya pinapaalalahanan tayo na tulad ni Jesus Nazareno, maging matatag tayo sa anumang hamon ng buhay. Marahil marami sa inyo ngayon na naririto at nakikinig sa ating online viewing. Marami sa inyo ang mga may sakit at may malubhang karamdaman. Ang paalala ni Jesus Nazareno, huwag kang bibitiw, kapatid. May lunas at pag-asa. Uulitin ko, huwag kang bibitiw dahil may lunas at pag-asa. Huwag tayong susuko dahil may Diyos na sa tuwi-tuwi na ay ating kaagapay. Ialay po natin ang bawat nating paghihirap at sakripisyo kay Jesus Nazareno. Kung hindi na natin kaya, humingi tayo ng saklolo sa Kanya
At sigurado tayo, makakaasa tayo na ang bawat nating paghihirap ay susuklian niya ng kagalingan, kaluwalhatian at kaginhawahan. Dahil batid ng Diyos ang bawat nating pagtitiis. Alam ng Diyos ang bawat nating pagluha. Alam ng Diyos ang bawat pangamba na daladala ng ating mga puso dahil sa ating mga sakit at karamdaman. Batid ni Jesus ang lahat-lahat sa atin. Kaya nga, hindi masasayang ang ating mga tiisin basta alam natin na malinis ang ating puso at kalooban. Sabi nga sa unang pagbasa, ibigin ninyo ang inyong Panginoon. Makinig kayo sa Kaniyang tinig at manatiling tapat sa Kaniya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal at kayo ay gagaling. At nakakasiguro ako na hindi magdadalawang isip si Jesus Nazareno na pagalingin ang mga sa taong sa Kanya ay nananalig at sumasampalataya. Dahil si Jesus Nazareno, hindi lang dakilang manggagamot, kung hindi siya ay ating kaibigan at kasangga. Sabi nga sa isang awitin na pinamagatang Kaibigan, napakaganda ng lyrics ni ito. At sa tuwing napapakinggan ko ito, naaalala kong lagi si Jesus Nazareno. Ang sabi sa lyrics, sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala ka, hindi ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at sa ginhawa at may karamay ka sa iyong mga pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kapag may takot ka, huwag kang magtatago. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Tawagin mo lamang ako at hindi ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa iyo kung hindi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka. Hindi ka kailanman mag-iisa. Kasama mo na ako sa hirap at sa ginhawa. At may karamay ka sa iyong mga pagdurusa. Sino pa ang tutulong sa iyo kung hindi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno hindi lang manggagamot, siya rin ang ating dakilang kaibigan. At bilang kaibigan, siya ay tapat sa ating lahat. Kaya maging tapat din tayo sa Kanya. Hindi man tayo gumaling sa lupa, makakaasa naman tayo na sa kabilang buhay, lahat ng ating mga paghihirap ay may kabuluhan. Sapagkat si Jesus Nazareno ay kaibigan nating tapat. Sino pa ang tutulong sa iyo kung hindi ang katulad ko? Si Jesus Nazareno, ang kaibigan nating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus
upang sumunod sa Kanya. Magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng ating pagdurusa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay magkaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit, sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang kalamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak, ang nagbigay ng buhay sa mundo, tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kung hindi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay namin na sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming
Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko,
Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan paman mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O maibiging Diyos Ama, sinugo mo ang iyong anak na si Hesukristo upang ihatid ang iyong pagpapagaling sa mga may sakit. Dinggin mo ang aming panalangin na aming inihahain sa iyo ng may pananampalataya. Suguin mo ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa tao bilang kaibigan. Puspusin nawa ng kaniyang kapangyarihan itong langis na iyong nilikha para sa aming kapakanan. Nawa ang iyong pagpapala ay sumapit sa lahat ng mga papahiran ng langis na ito. Naway gumaling sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos Ama, para sa aming kapakanan, itong langis sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at kagalingan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.